Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat ng ating mga manonood sa sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ito na naman si Kapitana ni Heights, ang kapitana walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. Ang magbibigay po ng mga reaction, opinion at point of view dito po sa mga umiingay na naman na issue guys, no, dito sa community ng Kalinga po saan ay dyan tayo nakasubaybay at nanonood, no, mapakritiko man tayo, mapabasers man tayong tinuringan, pero viewers pa rin nila tayo guys. So, diyan sa Kalinga, may flavor of the month sila diyan pagdating sa issue, no? Nung nakaraan, binabakbakan si Joy. Tapos, ay nakita nila maganda yung achievement ni Joy, di ba? Di ba? Maganda yung despite doon sa mga issue, ay maganda yung grades niya, no? Nagiging model sa ng eskwelahan nila doon sa nursing department. To, ngayon ang ganda, no? Ang daming blessings na tatanggap ni Joy, no? Nung nag-birthday siya, despite sa mga issue, ang dami pa rin nagmamahal sa kanya. Yung bahay niya malapit na matapos. Ngayon, lumipat ang issue kay Beyonce. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matapos-tapos. Sinabi nila ni Kalinga Prab na bawal na daw reaction, wag na i-content. Pero kung nandoon po kayo sa Facebook, grabe ang bardugalan. Ano ba talaga ang totoo? No? Meron nagsasabi doon na kawawa si Edo kasi si Beyonce ang may mali. Marami nagsasabi na kawawa si Beyonce kasi ginamit ni Edo, si Edo ang may mali, may third party na involved, no? Hanggang sa pumasok yung issue ni Leo D. Ngayon, balik kay Ka-Foodie. So ngayon, sisihan na naman si Ka-Foodie na may sinisisi. Ano ba talaga? No? Hindi nyo alam kung sa lahat ng mga chaos na yan, scripted pala. Tapos ang ano dyan, yung biktima at affected dyan is yung mga fans and supporters. Natatawa na lang ako guys. Masaya sa Facebook. Nood kayo sa Facebook, masaya yung rambulan. Yung iba, takihin na sa puso. Pero si Kalinga Prab, wala dead ma. Tapos, ito na namang huli. About na naman kay Carla. So, si Carla ang flavor of the month ngayon na issue, no? Or flavor of the week na issue. Dahil dito sa content ni Banat Bagsik, no? Na si Carla daw ay bagsak sa school, no? So, in interview ni Kuya Bal yung nanay, parang wala naman daw alam yung nanay kasi kung ako isang nanay, number one na nakakaalam is magulang kasi pag may mga failure ka sa school, kung mga hindi ka na, kasi may issue din na isang buwan na daw hindi pumapasok. Kasi pag may problema sa school, ang unang-una na kontakin ng school yan, makipag-reach out sila sa kung sino yung guardian ng bata, no? Hindi na ibig sabihin na magulang talaga. Minsan may mga naka-register doon sa school na kung sino yung guardian, yun yung kukontakin, no? In case of emergency or may problema. So siguro naman kay Carla, nanay niya or parents niya, magulang niya, no? So doon sa interview, parang walang alam si Nanay Cynthia na may problema si Carla sa school. Pero base nga dito kay Banat Bagsik, meron siyang hawak na patunay, no, na ito nga ay bumagsak pero bumawi naman daw. Pero syempre, no, may word na bumagsak So ibig sabihin either na hindi kinaya ng utak ni Carla or napapabayaan, no, dahil sa ang dami nilang mga extracurricular activities, no. So, bigyan natin ng benefit of the doubt kung talagang merong hawak na ebidensya si Banat Bagsik, no? Hindi naman niya siguro, kasi dito si Banat Bagsik, ang alam ko maka-EDSA ito no? Maka-EDSA ito or maka-Beyonce ito. So, hindi ko alam kung itong pagko-content na kay Carla is part ng tawag dito, tawag dito guys, pagre-rebat or syempre, 'di ba, or pakikipaglaban niya sa kanyang manok, no? So hindi natin alam, pero hindi biro kasi yan guys, kasi reputasyon ni Carla ang masisira, no? Pangalan niya yung masisira diyan dahil sa sinasabing bagsak kasi kung naalala natin si Carla ay nag-shift ng course, no? From nursing, nag-shift ng education.
to education, balik ulit dito sa nursing. So, buti lang yan kung first year college ka pa kasi yung units niyan is accredited, no? Karamihan sa mga units niyan accredited pa, no? Kahit na mag-ship ka ng course. Pero pag yung, mga second year na, parang mahirap na yata. Parang pag nag-ship ka na naman for another course, so, back to zero na naman, no? So, yung ibang mga kasabayan mo, gagraduate na, ikaw nandyan ka pa din. No? And, dito sa Kalingap, no? Alam nyo yung ibang mga scholars, no? Yung mga lalo na sa mga government school, no? Grabe yung pinaghihirapan po talaga ng mga estudyante yung pagiging scholar nila kasi being a scholar, meron po yung may mga cut off po yan. Kailangan i-maintain mo yung 1.2 mo, 1.3 or 1.5 na grades mo. Pag bumagsak ka dyan, tanggal ka sa pagiging scholar, no? So talagang ganun talaga guys, talagang nagsisikap talaga yung mga scholars na mga estudyante sa mga eskwelahan kasi yun yung chance nila no, na libre yung kanilang tuition, 'di ba? Ang gawin lang nila is pag-iigihan yung pag-aaral. Pero dito kasi sa Kalingap, napakaluwag po ng scholarship nila diyan. Mantakin mo 'yan, no? Walang kahirap-hirap, tapos sobra-sobra pa yung allowances na natatanggap nila, 'di ba? Tapos walang cut-off na kailangan i-maintain mo yung 1.5 na grades mo or else matatanggalan ka ng scholarship, di ba? So, napakaswerte ng mga kabataan na naging scholar ng Kalingap dyan, no? So, dapat, no? Kung meron diyang mga problema sa mga estudyante or sa mga scholars nila or sa mga beneficiary nila, unang-una talaga na mag-check dapat yan si Kalingap Rab, di ba? Or si Kuya Bal kasi scholar sila ng Kalingap Foundation, di ba? So, kung merong mga tawag dito, may mga problema diyan sa grades ng mga estudyante nila, sila yung una dapat na magiging mag-update dyan or mag-check dyan, no? Diba? Aside sa magulang, kasi scholarship nila yan eh. Pero syempre, no? Makikita mo parang hindi naman talaga sila ganun kahigpit kasi kung tutuusin, hindi naman talaga sila yung nagpapaaral. Yes, sabihin natin, nagbibigay sila ng mga incentives, ng mga allowances minsan, pero pinagtatrabahuhan ng mga scholars nila yon, no? Like for example, magbigay sila ng 5,000, 8,000, 10,000. Yan ay kung may vlog silang gagawin, di ba? Pero kung isipin mo yung mga binibigay nila, pinagtrabahuhan nila yan, no? Incentives nila yan. Hindi mo naman masasabi na libre yan or bigay yan. Kasi kailangan nilang mag-effort yan, kailangan nilang magtrabaho, no? Kailangan nilang, minsan kailangan nilang, hindi ko alam kung bakit yan, siguro yun yung rason kung bakit hindi makakasap ni Carla yung ibang mga lesson niya. Kasi may mga sila dyan may mga obligasyon sila. Like for example, being an endorser, no? Being an ambassador ng business nila. Commitment yan. Once na pumirma ka ng kontrata, commitment po yan. Although nasabihin natin na yes, opportunity yan, may chance na binigay sa iyo, nakikita ka, but that is commitment. Pero sa sitwasyon ng mga kabataan na yan, imagine, estudyante pa lang yung mga yan, no? Estudyante pa lang, pero siyempre kailangan nilang gagawin nila yan kasi trabaho yan eh. 'Di ba? Especially kung merong mga invitation, merong mga promotion, kailangan talaga nilang gawin yan. So, hindi mo masasabi talaga na scholar sila diyan kasi under contract sila no? Under contract sila diyan, nakapirma sila ng kontrata, no? So, makikita ko din sa ibang mga fans ng mga Jomcar, parang okay lang sa kanila, parang hindi sila nagwo-worry na mag-failed si Carla as long as nakikita nilang magkasama yung dalawa, si Jomar at si Carla, di ba? Parang wala silang pake kung kamusta na ba yung pag-aaral ni Carla as long as araw-araw kinikilig sila pag nakikita nilang magkasama si Jomar at si Carla, no? So minsan yung ibang mga supporters, hindi rin magandang ehemplo para dito sa mga scholars, no, ng Kalingap kasi they are into kilig-kilig lang no? Wala talaga sila yung iba. Hindi ko nila lahat pero ibang mga fans parang wala silang pakialam kung kamusta na yung pag-aaral nila, 'di ba? As in kilig lang talaga sila, no? Kulang na lang yung iba diyan. Sige na, magpakasal na kayong dalawa, mag-asawa na kayo, mga something like that. Na kung imagine, 'di ba? First year college pa lang, I don't know kung ano yung grade yung year ni Carla ngayon. Sabihin natin siguro enrolled siya second year, pero may mga first year siyang mga subject at saka units na hindi pa natatapos, no? Yung mga kasabayan nila, tinamo sila mga kasabayan na dyan, no? Magta-third year na. Malapit na mag-closing, magta-third year na next year. I don't know kung ano yung status ni Carla, no? Pero sa college naman guys, as long as
kahit na hindi ka matalino, as long as hala pasok ka ng pasok, tuloy-tuloy yung pagpasok mo, no? Ay hindi naman po, hindi ka basta-basta mag-fail, no? Iba po yung kolehiyo. Tapos, yun, no? Sabi ko nga, yung ibang mga fans, hindi talaga sila good model, no? Sa mga love team, no? Kumbaga, imbes na i-motivate ninyo yung mga kabataan na yan, kasi chance na nila yan na makapag-aral, makapagtapos, no? At hindi abang buhay may sponsor. So, yung pag-aaral na yan, yan yung magiging passport nila para magkaroon sila ng magandang buhay, magandang trabaho na at the end of the day, no? Or balang araw is makakatulong din sila sa pamilya nila, no? So, ayan, no? Pressure din guys, nakaka-stress din kaya dyan, no? Nakaka-stress na maging angels, nakaka-stress, nakaka-pressure din yung magiging beneficiary. At the same time, magiging empleyado nila dyan. They are considered as empleyado dyan kasi nagtatrabaho sila dyan eh, di ba? So, akala nyo ba, tuwang-tuwa kayo dahil pumirma sila ng kontrata, something like that, pero that is commitment, no? Napakalaking responsibilidad yan, hindi laro-laro lang yan guys, no? So, ayan, tingnan natin kung ano yung magiging resulta, di ba? Kung ano talaga yung magiging status ni Carla kasi parang wala pa naman ilalabas na ebidensya si Banat Baksig na sabi niya ay meron siyang hawak, no? So, ano kasi yan guys eh, yung mga nagko-content ka ng ganyan na wala ka namang nilalabas na ebidensya, wala kang patunay, kung meron man siyang hawak, dapat nilabas na agad kasi nag-invite siya ng bashing, no? Kasi syempre ang mga taga-Jomcar hindi yan papayag na parang ginaganyan-ganyan si Carla kasi sabi ko nga pangalan niya at reputasyon niya masisira, no? So nag-invite ka ng bashing, so mangyayari dyan yung mga supporters, kumbaga yung mga supporters ng Jomcar, ng Franjoy, ng Mikris, eh susuyaan itong si Carla, so magkakaroon ng magkakaroon na naman ng kaguluhan, magkakaroon ng away-away, no? So sabagay, issue is business nga. Pag wala issue, lugi negosyo. Pero isipin nyo guys, may mga kabataan na magiging kawawa, may mga kabataan na mabubuli. Like kay Carla, mabubuli si Carla kasi parang lumalabas na parang tinitake for granted niya yung effort ng mga sponsors para makapag-aral siya kasi chance na niya yan, di ba? So, mabubuli si Carla dito, no? So, may isa pa ako nakita doon na yung meet and greet daw ng Velvet doon sa MOA ba yun? Parang hindi daw talaga pinlano ng maayos. Kasi kung saan-saan lang daw nakaupo yung mga yung Franjoy at saka yung Jomcar, no? Parang walang proper na program, no? Parang hindi na-organize ng maayos. Wala man lang daw mga kantahan or sayawan. Siguro yung ibang mga supporters nag-i-expect na may program. Siguro yung ibang mga supporters, no, nag-i-expect sila na kakanta ang Jomcar or sasayaw ang Franjoy, di ba? So, kumbaga, although na enjoy sila, masaya sila na kasi nakita nila yung idol nila, pero at the same time may mga disappointment kasi meron silang mga expectation na hindi nila nakuha, no? And dahil sa meet and greet na yon, nagrarambulan din yung mga fans ng Franjoy at saka Jomcar hanggang ngayon. Oo, hindi magpapatalo yung Franjoy na maganda si Joy, hindi rin magpapatalo yung Jomcar na mas maganda si Carla, no? May nakita pa ko doon na anhin mo naman daw ang gwapo kung walang kilig, which is pinapatungayan ay si France, no? Tapos, syempre, sabi ko nga sa inyo guys, kanya-kanyang loyalty, kanya-kanyang manok yan eh, di ba? So, ang love team ay yan po yung, yan din po yung inumpisahan ng pagkakaroon ng kaguluhan sa Kalingap. Kasi syempre, ayaw talaga patatalo ng bawat supporters dyan, di ba? So, ganyan kagulo ang Kalingap pagdating po sa fandom, no? Pero kayo lang, sa totoo lang guys, no? Kayo lang na mga supporters yan ang nagkakagulo. Kayo lang yung mga supporters ang nagrarambulan dyan, no? Pero sila ni Kalingap wapakels, no? Hindi man yan sila affected, di ba? Pagrambulan mo kayo dyan, tuloy-tuloy sa kanila yung blessings. O kayo, kawawa kayo dyan, di ba? So, ayun lang guys, no? Din ako dito, nag-aabang din ako dito sa update ni Carla kasi nasasayangan din ako guys, no, kung ganun yung mangyari. Kasi parang lumalabas na hindi ba kaya ni Carla yung pag-nursing, kung bakit siya na-failure or bumagsak or whatsoever, no? So may tendency ba na mag-shift na naman siya another course, di ba? So abangan natin guys, no? Sana, di ba, hindi masayang yung yung pinaghirapan ng
mga sponsors, no? And sana bigyan din ni Carla ng pagpapahalaga at i-priority niya yung pag-aaral niya, no? Kasi once in a lifetime na chance to, guys, no? Sa dinami-dami ng pwedeng tulungan at magiging beneficiary dito sa Pilipinas, kasi sabi ko nga, ang number one problema ng Pilipinas ngayon is poverty. Tapos isa ka sa mga nabigyan ng chance na matulungan ng ganyan, tapos 'di ba? Hindi nagkaganyan pa yung problema, no? Kung malaking pressure din yan, malaking stress din yan kung feeling mo hindi mo kaya ng utak mo yung kanyang kurso tapos ipipilitin mo, di ba? So, kung ako kay Carla, kung ano yung para sa kanya na kaya niya, no? At saka doon siya maging masaya, piliin niya kung anong kurso gusto niya. Hindi yung parang nape-pressure ka lang kasi gusto ng mga fans, nursing, kasi nursing din yung iba. Gusto ng mga fans, education, di ba? Ano? So, mahirap yun. Mahirap kasi na, kumbaga pilit, no? Hindi mo talaga gusto, no? So, ayan, doon sa ibang mga scholars ng Kalingap na tahimik lang pero nakapokus sila sa pag-aaral nila, congratulations. Diyan mo talaga makikita yung mga bata na talagang binibigyan nila ng pagpahalaga yung tulong, kasi sabi ko nga, once in a lifetime lang yan, at super blessed kayo na kayo yung napili na matulungan sa dinami-dami ng mga taong naghihirap dito sa Pilipinas. Kaya wag nyo sayangin, no? Wag nyo sayangin, bigyan nyo ng pagpapahalaga, kasi hindi yan para sa iba, hindi yan para sa mga sponsors, hindi yan para sa mga supporters, kundi para yan sa inyo, no? Yan yung isang blessings, no, na hindi maaagaw sa inyo or hindi makukuha ng ibang tao, at yan yung isang bagay na talagang pasasalamatan nyo habang buhay habang ano man yung marating ninyo, no? Yung tulong na galing sa mga sponsors, kasi kung tutuusin, hindi kayo kano-ano pero binigyan kayo ng pagkakataon na makapag-aral at tulungan kayo, no? So doon sa ibang mga Kalingap Angels, di ba? Be thankful, no? Be thankful and pasalamatan ninyo at bigyan niyo ng papahalaga, di ba? Kasi hindi habang buhay may sponsors, no? So i-grab niyo yung opportunity, i-grab niyo yung pagkakataon na meron pang mga taong tumutulong sa inyo, no? Kasi ang pera, guys, madaling mawala yan, lalo na kung hindi mo naman talaga pinaghirapan, nakuha mo sa mabilisang pamaraan. Madaling maubos yan, no? Pero pag ikaw ay may talino, madali lang kitain ang pera. Pero syempre, samahan mo ng dasal, tiyaga at determinasyon. Okay? So, ayan guys, let's wait and see, no? Hintayin natin kung ano pa yung maging update dito sa issue ni Carla, kasi ito yung kinokontent ngayon, ito naman yung mainit ngayon, no? Issue of the month ngayon si Carla. Who's next? So, maraming salamat and shout out sa lahat ng Team Oppo. Ayan, Anti-K, no? Sa pamumuno ni Sir Joel Salcedo. Shout out sa Reyna's Community. Congratulations kay Reyna. Gagraduate na siya. Ayan, no? Sino mag-aakala na si Reyna ay makapagtapos ng elementary, no? So, looking forward doon sa next journey niya, no? Sa sunod na level ng kanyang pag-aaral. And ayan, no? Maraming salamat din, and shout out sa Team Noli, Noli International, sa Team Rochelle, sa Team USA and Friends, MJ Family and Team Kapobre, shout out. Ayan, sa Kapeso Tambayer, shout out. Ayan, and sa lahat-lahat po ng mga suporta, and of course, Kapitana ni High Team Fighters Worldwide, maraming salamat. Ayan, and God bless everyone. So, mag-live ako pag may time, busy lang po talaga ako. Thank you so much, God bless, and ingat po tayo.